Panagutin niyo muna si Edwin Guardiola. Isa ako sa unang nag-expose niyan sa inyo. Binabasa ko kasi, di ba? Itong 19 hours ago, na expose ni Leandro Leviste patungkol sa 100, ilan to? How many billion? 20 billion na mga proyekto, okay? Ang sinasabi dito ni ah, Leandro Leviste, Leandro Legarda Leviste, pinakita niya mga kababayan ang mga projects. Okay, basahin natin to. Okay, tapos babalikan ko yung mga message ko nung nakaraan. Narito ang listahan ng mahigit na 100 billion pesos DPWH project na tila may kaugnayan kay Congressman Edwin Guardiola. Ipinakita ko ang files ni Yumaong Yusek Cabral sa ICI noong November 19 at 20 sa Ombudsman Team. Noong November 26 upang ipakita ang umano'y pre-ordering ng mahigit 20 billion na mga proyekto sa 2025 DPWH budget. In-upload ko rin rito sa Facebook noong January 13 upang makita ng publiko at makatulong sa build-up ng kaso o case build-up. Wala, di ba? Mga kababayan, ito yung aking treasure, okay? Itong phone na ito na hindi ko dinadala kahit saan ako magpunta, nasa safe lang to, nandito lahat ng mga ebidensya ng puting ahas and everything. Here we go. Okay ha, i-research natin si Guardiola. Nakita niyo ba ito si puting ahas natin? Okay, Guardiola. In-expose ko na to sa inyo noon. Alright? Ngayon, in-expose ni Leandro Leviste through Cabral files. January, okay, 2024. Alright. Puting ahas, Saturday, January 20, 2024, 12:25 a.m. Okay? Ang sabi ko dito, ako pala nag-message. Check all, hindi ako nag-pinarwide ko pala to. Check all the contractors that Amy is mentioning about. Alam naman natin, puro mga contractors na yan eh. Tao nila, MR. Okay, papakita ko sa inyo to ha. Okay, okay. Ayan o, January 2024, ito yung message o. Nakita niyo ba yan? 2024 pa yan message sa akin. Okay? Para ipakita ko lang na 2024 bago pa si Cabral. 2023 pa nga, nagdadadakdak na ako. Alright? Check all the contractors that Amy is mentioning about. Alam naman natin, puro mga contractors na yan. Tao nila Martin Romualdez, headed by sila Edwin Guardiola and Momo. Okay? Congressman Momo. Okay. Ang sagot, yes. 3 lang ang naka-corner ng lahat ng infra budget project sa Congress. And these are Congressman Guardiola, Momo, Zaldi, pinangalanan. Okay? All these 3 are not even regular members of Congress elected by the people in a specific district but mere party list. So anyway, okay, ito pa. Party list, but we all know that they just pay the COMELEC to get guaranteed seat. All other who would like to get infra projects have to buy from them, not at cost, but already with hefty margin to include share of MR. Kaya Martin Romualdez. Kaya umabot sa 52.5% ang tongpats. Kasi syempre magdadagdag din yung congressman na bumili ng projects from these 3. Okay? Allegedly, si Momo at Guardiola at long-time partner wala na. Okay? Long-time partner, Guardiola, ayan. At long-time partners na at bagman ni Secretary Manny Bonoan. Tingnan mo si Bonoan. Kaya alam nila ang lakad sa DPWH. At kaya silang inaatasan na maganda ng infra bukod pa sa marami na talaga silang pera. Si Guardiola ay may mansion somewhere in LA. In an exclusive community on top of the hill overlooking the beach. Di ba? In-expose ko yan sa inyo. Ako ang unang na-expose. Tingnan natin. Sino to? Edwin Guardiola. In-expose na yan ng media. Edwin Guardiola home in Newport Beach. Okay? Para lang makita ninyo na ang tagal na ni Marlica nagdadakdak. Ayan Inquirer. Nakita niya? Inquirer. Guardiola owns 3 California properties worth nearly 1 billion. Records show. Kaya sabi ko, once na mapatunayan itong mga hayop na to later on, dapat bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, puro Sara. Wala, may nakita ba kayo na si Sara may bahay na multi-billion sa Amerika o sa Europa? Wala, di ba? Ang tagal ko na to in-expose. And now, 19 hours ago, the same person na binabanggit ko, na si Congressman Guardiola, tuloy natin sinabi ni Leandro, ang 20 billion na ito ay nakatag bilang Senti 20 sa Senti 2025 list mula sa files ni Yusek Cabral na may petsang August 30, 2024 at tila may kaugnayan itong mga proyekto kay Construction Worker Solidarity Party List Representative Guardiola. Tila daw. Ang unang proyekto sa listahan ay para sa CWS Multipurpose Hall sa Muntinlupa. Ang ibang proyekto dito ay na-award sa kumpanya ng pamilyang Guardiola, ng Newington Builders at S-Ang Construction at iba pang ay na-award sa mga kumpanya may kaugnayan sa kanya gaya ng Redicon Trading at City Leon Show. Ang mga proyektong ito ay nasa NCR, Batangas, Laguna, Cavite, ang daming ganito. Bakit si Guardiola nakasangkot na 100 billion? Punta nyo lang sa page ni Leandro. Natin basahan ito, napakadami nito. Dapat ang nagbabasa nito at nag-scrutinize nito ay ang Ombudsman at Sandigan Bayan. Pero bakit si Guardiola namamayagpag pa rin sa Congress? Bakit bakit ayaw siyang kasuhan ng Ombudsman? Bakit inuna pa si Marcoleta? Bakit inuna pa si Mike Defensor na hindi naman sangkot sa flood control? Ginawa nilang plunder
yung hindi naman dapat ka-plunder-plunder. Pero si Garjola, namamayagpag. Sabi nga ni Leandro, maaring sabihin, mahigit 100 billion ang mga DPWH projects ng mga kumpanyang may kaugnayan kay Garjola. Ang mga proyekto ng mga kumpanya ng kanyang pamilya ay mahigit 70 billion pesos batay sa listahang ito ng mga proyekto mula 2016 hanggang 2025 at sa bilang ng PJIC mula No wonder may bahay sa Newport Beach o 3 houses sa California na nagtototal na 1 billion, is it $1 billion? Yeah, peso. 1 billion pesos. Habang kayo dyan ay binabaha, nagpapatayan, nagugurguran, ang mga tao na mga demonyo dahil mga walang magawa sa buhay, maliban sa wala nang makain dahil ang utak, wala na silang trabaho, na sobrang taas ng bilihin, ang kanilang last resort is mang-hold up, manaksak ng mga rider o yung mga angkas driver, nakakapiranggot na nga lang ang pera ng mga rider na yan, gugurgurin pa ng mga demonyong adiktos na kumalat, dumami, nagbalikan ng masasamang damo dahil kay bangag. Pero ito tahimik sila, ayaw nilang imbestigahan itong 100 billion allegedly na binabanggit dito ni Leandro at binanggit ko na sa iyo yan in the past. 2023, 2024 to be exact, yung binasa ko kanina. Hindi pa nakakasuhan. Pero sinong uunahin? Ang mga senador na nanindigan laban sa mga bangag. Gusto nilang ubusin at na may natatakot si bangag na mailagay sa garapon? Actually, wish ko yan, na mailagay na si Bangag sa garapon, na para matapos na siya, para si Sara na ang maging presidente, kasi yan naman ang nakalagay sa konstitusyon. Dahil adik naman si Bangag, hindi naman siya gumagawa ng trabaho niya, puro kapag nanakaw ang ginagawa niya, dahil nananalaytay sa dugo niya ang pagiging kawatan, nag-a-addict siya, i-wish na lang natin kung wala nang kwenta ang buhay ng isang tao, pabigat na siya, i-wish na lang natin na malagay siya sa garapon, pumantay ang kanyang mga paa dahil sa kanyang pag-a-addict, dahil wala na siya sa hulog.